Hello everyone. I wanted to share this about the gift of prophecy. Kailangan natin malaman ito, the gift of prophecy. In the last days and in biblical times, the Holy Spirit has blessed God's people with the gift of prophecy. One of demonstrating this gift was Ellen G. White, the founder of the Seventh-day Adventist Church. The scripture testifies that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identified mark of the remnant church, and we believe it was manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. And we read our Bible in Numbers 12 verse 6, and Chronicles 20 verse 20, and Amos 3 verse 7, and Joel 2 verse 28 and 29, and Acts 2 verse 14 hanggang 21, and 2 Timothy 3 16 then 17, Hebrew 1 verse 1 hanggang 3, and Revelation 12 verse 17, and Revelation 19 verse 10, and Revelation 22 verse 8 hanggang 9. Yun po yung ating may share this video. So kung naalala po natin si Ellen Harmon, siya yung si Ellen G. White. Si Ellen Harmon nakapag-asawa ni Ellen James, nakapag-asawa ni James White. James White, siya yung binigay ng ating Panginoon kay Ellen para pagpatuloy sa ministry. Matawag siya prophet dahil sa kanyang mission and vision. Nagkaroon po siya ng vision. At bago po siya nagkaroon ng vision, nung siya ay bata pa, habang siya ay bata pa, naka-experience siya ng mga hindi magandang nangyayari. Nabato po si Ellen sa ilong, at yun ang dahilan, hindi na siya nakapag-aral ng maayos, at hindi na siya nakapag-aral, hindi siya nakapasok sa school. Pero mabuti ang Diyos, nagbigay sa kanya ng pag-asa. So dahil binigyan siya ng pag-asa ng ating Panginoon, siya ay nabigyan ng talent ng prophetic. Nagkaroon siya ng vision, nakakausap niya ang Panginoon through vision. So, atin na lang pong research or alamin yung tungkol kay Ellen, no? Kasi si Ellen ay maraming mga writings, maraming mga lingwahe ng libro na kanyang nailinggo, at matalino po siya. Siya yung tinatawag na prophet, founder ng Seventh-day Adventist. Hindi po nalalayo sa Bible yung kanyang vision, parang sinasabi sa Bible. Yan po yung kanyang i-inspire sa bawat pagbabasa sa kanyang libro. So siya po ay isang propetisa, at tayo naman po ay naniniwala sa mga prophet na kung ito naman ay research. Hindi po ito basta-basta tinatawag lang na prophet. Kumbaga, sinasaliksik po ito kung ano po yung kanyang mga nangyayari sa kanya. Siya po ay madalas nagka-vision. Kung anong nakikita niya sa langit, yun yung nasusulat din sa Bible. Yung sinabi ng Panginoon, no? Hindi nalalayo sa Biblia. So, bagaman ay may masamang nangyari sa kanyang buhay nung siya ay bata pa, ang Panginoon na hindi nagpabaya sa kanya. Siya ay binigyan ng
pag-asa. Sa pag-asang yun, marami ang nakinabang at hanggang ngayon yung mga sulat niya kung ating babasahin ay pwede natin pakinabangan yung kanyang mga writings. Atin namang i-search sa Google or sa mga publishing. Mayroon siyang mga libro na maraming lingwahe. Siya po ay nag-share, nagsusulat. Mahilig po siya magsulat. Kasi nung maliit pa siya ay magaling siya sa arithmetic, magaling siya sa spelling, magaling siya sa mahilig siya magbasa, magaling siya sa spelling. So ang gusto lang ng iyong lingkod na ma-share sa inyo na hindi po tayo pinanganak sa mundo ito na basta lang. Lahat po tayo ay may purpose. Bakit po tayo nandito sa mundo ito? Tulad ni Eileen Harmon na nakapag-asawa ni James White, kaya naging Eileen White na siya. May purpose po ang kanyang buhay. Bagaman siya ay may kapansanan, hindi po hindrance yung kanyang kapansanan para hindi magawa yung mission ng ating Panginoon. Kaya napapalad po natin na mayroon po tayong nakilala na isang propetisa na nagkakaroon ng experience instead na magiganti siya dun sa gumawa sa kanya ng masama. Ito'y hindi niya binigyan ng masamang kahulugan sa kanyang buhay. Ito'y ginawa niyang blessing. Sa bawat pangyayari sa buhay natin ay pwede natin magawin blessing. So hindi lahat ng masamang nangyayari sa buhay natin ay masasabi natin wala na tayong pag-asa. Dahil ang Diyos talaga ang siyang tunay na pag-asa sa buhay natin. Siya yung nagbibigay ng mga daan. Siya yung nagbibigay ng mga pamaraan, thousands of ways. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kanyang mga talento, mga idea. Kaya sa buhay natin, kahit gaano man ka-broken, kahit gaano man kasama sa nangyari sa ating buhay, hanggat may pag-asa, hanggat may buhay, lahat po ay may magagawa. Kung atin lamang tutulog sa Panginoon, yung ating buhay ilapit natin sa Kanya at magpapagamit tayo sa Kanya, dahil wala pong imposible pag ang Diyos na ang maggawa sa buhay natin. Dahil ang buhay natin hiram lang sa mundo ito. Huwag nating hayaan na gamitin tayo na ma-influensyang mundo ito. Dahil ang mundo ito ay puno ng ma-influensyang mga masamang bagay, masamang gawain. Pero ang Diyos naman ay patuloy na nagpapahayag sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang atin pong naalala yung kanyang dakilang pag-ibig. Napako po siya sa krus. Binigay ang kanyang buntong na anak upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, sa iyong panonood sa video ito, nawa mayroon tayong natutunan na bagaman tayo ay nasa brokenness na panahon o na sa sitwasyon tayo na hindi alam na parang buhay natin ay wala ng pag-asa. Tandaan po natin, lahat ng tao ay binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. Kilalanin lamang natin siya at bigyan natin siya ng panahon upang makilala kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Huwag lang tayong padaya sa kaaway, dahil ang kaaway ay natalo na yan sa panahon nung time si Kristo ay napako sa cross. Kumbaga, si Jesus Christ ay nag-victory. Gusto ng Diyos na tayo din ay magtagumpay sa mundo ito. Hanggang kamatayan, huwag tayong bibitiw. Mamatay tayo kay Jesus. Kay Jesus tayo. Huwag tayong humiwalay sa Kanya. Dahil bagaman tayo mamatay sa mundo ito, ang buhay natin ay mayroong pag-asa. Ang Diyos ay namatay, muling nabuhay. Pinakita niya sa atin yung pag-asa na bagaman tayo ay mamamatay sa mundo ito, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay sumunod sa Kanya at yung pangako niya ay ating lasapin.
atin na rin aralin kung ano yung assurance na bibinigay niya sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ang tanging pag-asa, sa Kanya lang tayo makakaasa. Wala nang ibang mabibigay sa atin ng assurance sa mundo ito. Although sa mundo ito ay bibigyan tayo ng mga achievements. Mayroong ibibigay yung mundo sa atin ng mga achievements na talagang ginusto natin, mga nasa natin. Ngunit ang buhay natin ay may hangganan. Hindi po tayo magtatagal sa mundo ito. Pero ang Diyos, kahit gaano man tayo humihiwalay sa Kanya, hindi siya lumalayo sa atin. Nag-aantay siya kung kailan tayo lalapit sa Kanya. Dahil ang ating buhay ay pansamantala lamang. Ang gusto ng Diyos na panghabang buhay tayo makakasama niya. Gusto ng Panginoon na makasama niya tayo habang buhay. Kaya huwag tayong masilaw sa temporary kaligayahan dito sa mundo. Kumbaga, ating lasapin yung pag-ibig ni Kristo na inaalay niya para sa atin. Kaya kaibigan, anuman ang ating mga pinagdaanan sa buhay, tayo magpasalamat sa Diyos dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay at tayo ay magtatagumpay. Balang araw ay magkakaroon din tayo ng masayang pamumuhay kasama ang ating Panginoon sa Kanyang pangalawang pagparito. Dahil ang Panginoon ay muling babalik, muling darating at babalikan niya tayo. Lahat ng sumusunod sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayong malungkot. Lahat ng bighati, mga luha, mga kasakit ay mawawala din. Mawawala din yan. Lahat ng ating mga pinagdaanan, may lunas yan. Ang Panginoon lang ating i-priority sa araw-araw dahil ang Diyos ang nagbigay ng isang assurance na hindi na tumbasan ng pera o at ano pa man. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa inyong pag-view sa video ito. Nawa meron tayong nakukuha na mga tips na huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos napakabuti niya sa araw-araw. At habang tayo namumuhay sa mundo ito, andyan siya palagi para sa atin. Kaya have a blessed day. Thank you for viewing this live and God bless everyone and happy Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20 verse 8. Thank you for watching and viewing this video.